Good day, ladies and gentlemen. This is Joy Stephen from the Policy Studios. Ngayon, ating tatalakayin ang point system ng bagong FSW Express Entry Selection para sa permanenteng residente sa Canada. Ang video na ito ay para lamang sa mga aplikanteng may asawa. Kung ikaw ay single, hindi dapat ito ang iyong pinapanood dahil mayroong video na para sa mga single na aplikante sa Express Entry. Ang point system ay napakasimple at straightforward, pero may nagsasabi na ito ay komplikado. Ako ay naglaan ng tools upang mas mapadali ang kalkulasyon ninyo. Kung gusto mong gamitin ang worksheet, just please visit my blog. Ito ang makikita sa www.reportersreport.com at i-print ang worksheet para sa FSW Express Entry applicants na may asawa. Kung wala kayong printer ay buksan ang PDF document at isulat one below the other ang 3 sections para sa core factor at 3 sections for skills transferability at 2 sections para sa spouse factor. Mayroong 3 factor at iba-ibang sections sa bawat isang factor. Ang point calculation na ito ay para sa FSW Express Entry applicants na walang Canadian experience, na may asawa or common law relationship, at hindi marunong mag-French. Aking uulitin, ang evaluation na ito ay para sa mga aplikanteng may asawa na hindi nagtatrabaho sa Canada pero may sapat na experience sa labas ng Canada at hindi marunong mag-French. Una sa lahat, gusto kong sabihin ang mga compulsory na requirements para sa programang ito. Kung ikaw ay wala sa mga nabanggit, ikaw ay hindi qualified sa Express Entry. Ang una ay dapat ikaw ay mayroong minimum ng 1 year continuous paid experience sa job classification 0, A or B sa loob ng 10 taon. At ang ikalawa ay dapat mayroon kang IELTS or language benchmark na CLB 7 o 6 sa bawat IELTS band. Ikatlo, ang iyong mga credentials ay dapat na-evaluate ng CES ng University of Toronto, ICAS, WES. At kung ikaw ay pharmacist o doctor, ang evaluation ay gagawin ng Pharmacy Examining Board o ang Medical Council ng Canada. At ikaapat, dapat mayroong sapat na pondo na gagamitin sa resettlement para sa sarili at sa pamilya. Yun ang mga minimum na requirements sa programa na ito. Ngayon, kunin nyo ang inyong worksheet o ang inyong pen at paper. Ngayon, i-consider natin ang core factors. Ito ay ang mga sumusunod. Ang age, ang education, at ang language. Edad. Tingnan ang listahan at isulat ang points na katapat ng inyong edad. Kung nangangailangan kayo ng oras upang makita ang chart, i-pause ang video. Ang chart na ito ay nagsisimula sa 17 years old o mas mababa. Ito ay mayroong 0 points. At nagtatapos naman ito sa edad na 45 o mas mataas. At ito ay mayroon ding 0 points. Sa gitna ng mga ito ay magkakaroon ng puntos sa edad. Sa mga edad na 20 to 29 ay makukuha ang maximum na points which is 100. Ang asawa ay mayroong 10 points para sa edad. Ating tingnan ang mga points ng nasa video na ito. Ang susunod na point na ating ika-calculate ay ang edukasyon. Ang minimum na points ng education ay binibigay sa aplikanteng nagtapos ng high school o secondary school, 28 points. Kung kayo naman ay mayroong 1 year na diploma, certificate course,
after ng secondary school, ikaw ay magkakaroon ng 84 points. Kung ikaw ay mayroong 2-year diploma pagkatapos mo mag-aral, ikaw ay makakakuha ng 91 points. After schooling, kung ikaw ay nakakuha ng diploma na 3 years or more, ikaw ay makakakuha ng 112 points. Kung dalawa naman ang nakuha mong diploma after schooling at isa sa mga diploma na ito ay 3 years or more, ikaw ay mayroong 119 points. Kung ikaw ay nagtapos ng master's or professional degree, then ikaw ay makakakuha ng 126 points. Kung ikaw ay may doctorate level naman na edukasyon, ikaw ay magkakaroon ng 140 points. Ilagay ang mga points na ito sa education section ng worksheet. Tayo ngayon ay pumunta sa IELTS language score. Sana ang chart na ito ay magbigay linaw sa inyo. Ang mga Canadian authorities ay nag-evaluate ng language requirements gamit ang Canadian benchmark o tinatawag din sa CLB. Makikita nyo sa chart na ito ang CLB requirements at ang corresponding IELTS score. Pindutin ang pause button kung gusto nyo makita at i-analyze ang chart. Matapos nyo makuha ang inyong points, please isulat ito sa inyong worksheet at ito ay makikita lamang sa kanang bahagi ng chart. Kung hindi nyo pa natatapos ang inyong IELTS, ay maaari nyong hayaan ang section at i-leave itong blank or assume nyo na ang capabilities nyo sa IELTS score at balikan nyo na lamang kung kayo ay ayos na. Isipin na ang minimum requirement sa IELTS score ay CLB 7, which is 6 in each IELTS band. Ngayon, ating tingnan ang skills factor ng work experience sa labas ng Canada. Ang inyong work experience sa labas ng Canada ay mako-consider lamang kung kayo ay mayroong good IELTS score at kung mayroong kayong post-secondary qualifications. Ito ay isang significant change sa nakaraang sistema. Let me try and explain kung paano makakakuha ng 100 points kung kayo ay may mataas na IELTS score at kung mayroon kayong 3 or more years of experience at kung kayo ay highly qualified nga. Ang chart na ito ay nagpapakita ng maximum points na iyong makukuha sa loob ng skills transferability factor kung kayo ay mayroong IELTS score at qualifications. Kung natapos nyo ang high school na walang iba pang qualifications, you get 0 points. Pero kung tapos nyo ang high school at nakapagtapos pa kayo ng 2 diploma or graduate program, kayo ay magkakaroon ng 50 points kung kayo ay may magandang IELTS score. Ang column na may kulay ay nagpapakita ng educational background at sa kaliwang bahagi naman ay makikita nyo ang IELTS score na kailangan para sa CLB 7 o CLB 9. Ang express entry points ay makikita sa kanang bahagi. Ngayon, maaari nyo nang isulat ang mga points sa inyong worksheet. Ito ay makikita sa kanang bahagi ng inyong worksheet. At tayo ay mag-move on sa next section. Ang susunod na chart na inyong makikita ay nagpapakita kung paano kayo magkakaroon ng 50 points kung kayo ay mayroong magandang IELTS score at kung kayo ay mayroong 3 years of work experience. Ang column na may kulay ay nagpapakita ng work experience sa labas ng Canada at sa kaliwang bahagi naman makikita ang IELTS score na kailangan sa CLB 7 at 9. Ang express entry na nakuha ay makikita sa kanang bahagi. Aralin ang chart na ito at i-calculate ang points. Kung hindi pa tapos ang IELTS, gamitin ito as guide lamang. At ang actual points ay makikita after matapos ang IELTS exam. Ngayon,
Kung alam mo na ang iyong points, pwede mo na itong ilagay sa iyong workbook. At atin ang tutuunang pansin ang susunod na seksyon ng video na ito. Kung kinakailangan pang tingnang maigi ang video, i-pause lamang ang video. At ngayon, atin ang i-compute ang spouse factor. Una kong i-discuss ang education points na maaaring makuha ng iyong asawa. Ang maximum ay 10 points. Ang minimum na education points na binibigay sa mga aplikante ay sa mga nakapagtapos ng high school or secondary school. Ito ay 2 points. Kung ang inyong asawa ay nagtapos ng 1-year diploma certificate after secondary school, meron kang 6 points. Kung ang inyong asawa ay tapos ng 2-year diploma pagkatapos ng secondary school, 7 points naman. Pagkatapos ng schooling, kung ang inyong asawa ay nagtapos ng 3 years or more, makakakuha kayo ng 8 puntos. Kung nagtapos naman siya ng 2 diploma at ang isa dito ay 3 years or more, makakakuha siya ng 9 points. University level education, kung nagtapos siya ng master's or professional level degree, ito ay katumbas ng 10 puntos. Kung tapos naman siya ng doctorate level, siya ay magkakaroon ng 10 puntos. 10 puntos muli sa doctorate level. Ngayon, maaaring ilagay ang points ng inyong asawa sa education level section na inyong worksheet. Ito ay makikita lamang sa kanang bahagi. Ngayon, ang susunod naman nating tatalakayin ay ang spousal points sa language or IELTS score. At makikita nyo dito na ang maximum points na makukuha ay 20. Kailangan lang natin i-match ang IELTS score sa puntos at ilagay ito sa IELTS score section ng spousal factor. Kung ang inyong asawa ay wala pang IELTS, maaari nyong i-calculate ang estimated score at maaari nyong balikan ang section na ito kapag tapos nyo na ang IELTS. At ngayon, tayo ay nagtatapos sa FSW Express Entry Evaluation para sa mga aplikanteng may asawa. Maaari nyo nang makalculate ang puntos na inyong nakuha sa pamamagitan ng pag-add sa mga points sa kanan. Ang susunod na katanungan ay ang pass mark. Ayon sa New Express Entry Program, ang FSW aplikante ay walang pass mark. Ang aplikasyon ay maaaring makuha o ma-receive at hindi pinipili kung na-meet nila ang minimum na requirement. Sa aking na-explain at ito ay aking uulitin. Una, dapat mayroong 1-year continuous paid work experience in the last 10 years sa Job Classification 0, A or B. Ikalawa, ang minimum language benchmark na CLB7 o 6 sa bawat isa ng IELTS band. At ikatlo, have your educational credential assessment. At ang pang-apat, sapat na pondo upang manirahan. At yun, kung ikaw ay foreign national na hindi pa nakakapagtrabaho sa Canada at kung ikaw ay may asawa o nasa common law relationship, ito ang mga puntos na dapat mo i-consider at i-calculate mag-isa. Ayun. I hope ako ay nakatulong sa point calculation sa new FSW Express Entry Program. Makikita nyo ang transcript ng video na ito at ang worksheet ng video sa aking blog.
At ang aking blog ay ang www.reportersreport.com. At kung kayo po ay single, ang video na ito ay hindi para sa iyo. Exclusive lamang ang video na ito sa family applicants. Single video para sa mga single ay makikita sa YouTube website ng Polinsis. Well, this is Joy Stephen from the Polinsis Studios. Adios.